Tatlong pagkakamali sa pagpili ng taong makakasama mo sa buhay. Makinig ka para malaman mo. Number 1, itsura lang ang iyong basihan. Hindi mo iniisip kung may utak ba iyan o kaya bang dumiskarte sa buhay. Basta ganda lang o gwapo lang ang bag. Pang-display lang, pero kapag tumanda na, wala na ang ipinagmamalaking itsura. Number 2, hindi mo siya kinilala ng lubusan. Alam mo yung mga taong hindi lang nananakit ng damdamin, bagkus nananakit din siya ng literal. Ito na siguro yung masasabi kong masakit na pagkakamaling ginawa mo sa pagpili. Kasi hindi ka lang masasaktan ng emosyonal, masasaktan din kundi buong pagkatao at buhay mo ang hindi magkakaroon ng payapang buhay. Number 3, walang pangarap sa buhay ang iyong piniling minahal. Kumbaga, aasa lang sa'yo. Chill lang at walang plano. Walang mangyayaring maganda sa inyong buhay kung walang plano para sa magiging future ninyo. Itong tatlong nabanggit ko, huwag mo nang hintayin pang malugbog ka o malubog sa buhay kasama ng maling taong pinili mo. Mag-isip-isip ka na kung may ganitong tao sa buhay mo. I-follow mo na rin ako bago mo siya bitawan at hiwalayan. Tandaan mo yan. God bless. 4 na paraan na pwede mong gawin para isipin ka niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1, sabihin mo sa kanya na kakausapin mo siya sa ganitong oras. Mag-set ka ng time sa kung anong oras kayo mag-uusap. Tapos kapag dumating yung oras na iyon, wag mo siyang kakausapin. Panigurado, iisip-isipin ka niyan at mag-iisip siya ng dahilan kung bakit hindi mo siya kinausap. Number 2, kapag kausap o kachat mo siya, dapat mabilis kang mag-seen o mag-reply. Gawin mo ito ng ilang beses at kapag humaba na ang inyong usapan, baguhin mo ito. Yung tipong bitinin mo siya. Tagalan mo ang pag-reply o pag-seen ng mga messages niya sa'yo. Huwag mong ipakitang type mo siya. At para maramdaman niyang kakaiba ka sa lahat ng mga nakaka-chat o nakakausap niya. Number 3, gawin mo yung tinatawag nilang push and pull. Yung tipong ipaparamdam mo sa kanyang interesado ka. Binibigyan mo siya ng oras at panahon. Nag-e-effort ka at pinapansin at pinupuri mo palagi siya. Tapos bilang hindi ka magpaparamdam. Inilalayo mo yung sarili mo sa kanya. Malamang sa malamang, magtataka iyan kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Mamimiss ka niya kasi sinanay mo siya sa atensyong ibinigay mo. Number 4, i-follow mo ako para talagang isip-isipin ka ng tao. Paano kung pinost ng ex mo yung ipinalit niya sa'yo? Anong mararamdaman at gagawin mo? Pwede mong sabihin sigurong okay ka lang, pero hindi mo maikakailang wala ka talagang choice kundi maging okay na lang. Kasi hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung gusto mong mangyari. Pinipili mo na lang na maging masaya, basta maging masaya lang siya. At hindi mo maiiwasang balikan yung mga alaala na masaya at magkasama kayo noong mga panahong kayo pa na hindi mo na dapat pang ginagawa. Pero alam mo, minsan iisa lang ang paraan para makalimutan mo ang taong dati mong minahal, kundi yung pagyakap at pagtanggap sa sakit na iniwan niya sa puso mo. Alam mo yung
Mahal mo siya pero hindi mo maibigay yung pagmamahal na gusto niya. Kaya hindi mo kailangang maging malungkot kung masaya na siya dahil may bago na. Hilingin mo na lang na sana totoong masaya siya. Tandaan mo yan. God bless.